Good morning po, Sir Ted and Ma'am Chacha. Magandang umaga po. Sir, dito po sa anunsyo kahapon ng Pangulong Marcos Jr. na inalis na po yung excise tax sa LPG at sa kerosene. Ngayong araw po ba tama ipatutupad na ito agad? Opo, yan po ang direktiba po ng Malacanang at ng Department of Energy. At naabisuhan na po kami kahapon ng alas 4 ng hapon. Kaya po nag-abiso na po kami sa aming mga refilling plant at mga lahat ng tindahan na starting today, pagbukas po ng tindahan ay babawasan na po ng 3 piso kada kilo or 33 pesos kada 11 kilogram cylinder. Okay, so sa lahat na po ito ng miyembro ng LPG Marketers Association, starting today pagbukas dapat may bawas na 37 pesos ang kada 11 kilogram na tangke. Sa ngayon po ba or yesterday price na lang sir, magkano na ang presyohan natin? Opo, to clarify po, that's the 3 pesos or 33 pesos. Talaga naman pong mababawas yung VAT. Kasi yung pagkakaanunsyo ng Pangulo ay tinatanggal po niya kasama yung VAT ng 3 pesos, which is automatic naman po yan. So ngayon po, ang magiging presyo mula po sa pinakamataas na 1,600, yun po ang SRP, magiging 1,567 po ang SRP ngayong araw na ito. Dali, nabanggit niyo VAT? Pati VAT, sir? Kasi po yung 3 pesos po, ang computation po kasi natin sa BIR, idadagdag muna namin yung 3 pesos, saka namin dadagdagan ng 12% na VAT. So ibig sabihin, tinanggal po namin yung 3 piso. Wala na rin pong VAT yung 3 pisong yon. Kaya po sa computation po ng Malacanang, 3 pesos and 36 centavos. Pero dahil may, po doon sa 12% VAT. Pero may VAT pa rin, di ba? Meron pa rin po. Meron Opo, pa rin yes. po. Opo, para mas klaro kasi nga ang order po lamang ay excise tax. So meaning, yung excise tax na ito, basically po, magkano per kilogram po, sir? 3 pesos po ang katumbas po niyan, or 33 pesos sa 11 kilogram cylinder. Yun po kasi nga yung mandato ng batas, di po ba? Dito po sa train law na ipinasa, di po ba? Yung pong excise tax on fuel kasamang LPG, 3 piso ang excise tax sa per kilogram. Tama po, ano po? Tama po kayo, sir. Okay, sige. So ngayon dahil hindi nakasama yung VAT doon, kumbaga sa 3 pisong yan. Sir, paano ba ang kwentada ho ninyo? Bakit kayo po ay kaya kaagad magpatupad nitong bawas excise tax kaagad? Well, kasama po yan sa naging pag-uusap sa congressional hearing kahapon. Ang posisyon ko po na inadapt naman po ng Kongreso na gusto nilang ipatupad doon sa mga other players to simplify the process ng pagpapatupad ng pagtanggal ng excise tax, ng suspension ng excise tax, i-implement na kaagad. Yung inventory po namin na may karga pa pong excise tax sa mga nakalipas na mga araw, i-absorb na po muna namin temporarily sa ngayon dahil pagdating naman ho ng panahon na ibabalik muli ang excise tax, yun naman pong inventaryo namin sa mga panahon na yan ay wala na pong excise tax. Yun po ang ibig ko sabihin na babawiin naman namin ito sa mga susunod na panahon. Kaya mas to simplify everything, pag anunsyo ng 3 pisong reduction, implement na kaagad the next day. Okay. Ito ho bang LPGMA na ito? Kasama dito ang big players? Hindi po. Bali, total of 15 to 20% po ng merkado ang nasa grupo po namin. At yun lamang po ngayon ang magpapatupad ng immediate reduction. Dahil kahapon ang maraming proposal na gusto po nung iba ay tax credit at magsasubmit pa po ng kanilang inventaryo. Pero dahil po sabi ko, ang position na ganyan ay matagal bago mapatupad, parang sayang ang panahon para ho sa pagbababa ng presyo. Paano po yung big players natin? Itong Shellane, itong Petron Gasol, paano po? Well, I think the statement po ni Secretary Sharon Garin kanina ay kung kaya po ng small player, dapat kaya rin ng big player. So I think yun na po ang magiging pag-uusap nila today na gusto nilang ma-implement din immediate yung 3 piso. Oo, Sir Ernel, sorry medyo nagulat kami doon. So hindi i-impose automatic din sa mga big players itong bawas presyo? Yun po ang huling sinasabi ni Secretary Garin? No, i-impose po nila yung system lang on how to make it implementable
Yun po ang gusto po nilang tapusin within the day. Pero sa amin, sa position naman namin, sa grupo namin, we just simplify everything na sabi namin. We'll follow what the President announced, immediate i-implement namin. So yun po ang pinatupad namin. At dun po sa hearing kahapon, inallow yung big players na i-implement yung gusto po nila na bawas presyo that will take days bago pa po maramdaman yun ng publiko. Well, sa tingin ko po, pagka yun po ang susundin, it will take weeks. Dahil hindi po DOE ang pagpapadalhan nila ng inventory report nila. It will be the DOE, it will be the finance department. Sir Arnel, hindi po ba kayo dehado doon? Kayo ang small time, tapos yung big players natin, hindi agad magpapatupad ng bawas? Well, hindi naman po dahil kung ano yung aming sasagutin muna temporary ngayon, ay babawiin naman namin pag dumating po ang panahon na ibabalik ko ang excise tax. Kaya hindi naman po gano'n kabigat. Kumbaga, sa totoo lang, hindi naman po gano'n kabigat. Sir Arnel, paano yung existing inventory nyo dito sa tax adjustment? Wala naman po masyadong problema doon? Yan po yung may karga na pong excise tax yan at i-absorb po namin. Yan naman po ang commitment namin that will absorb the excise tax na nakakarga na sa produkto namin ngayon na ibinebenta namin today na tatatanggalan namin ng excise tax. Ang amin pong bawi na lang dyan once na binalik ng gobyerno ang excise tax. Sige po. So, pero mga 20% lang ang inyong share sa market, di po ba? Opo, tama po. Okay, anyway, sige, mamaya po alamin din natin kung may reaksyon dito nga ang DOE kung paano. Sir, ito hong unbundling, kasi kasama po kayo dito no, ang LPG, sa sinasabi po ni Secretary Garin nga na ipatutupad na memorandum circular na ito ng DOE dati pa. Kayo ba'y kasama sa lumapit sa hukuman para kontrahin ba ito? Hindi po. Kami ay sumuporta dyan and kami po ay ever since nagsasubmit po sa OIMB, sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy ng aming komputasyon, ng aming inventory at the same time yung tinatawag namin bill of lading, yung mga dumarating na barko namin na binabayaran namin ng buwis kung paano namin kinocompute. Lahat po yan ay sinasubmit po namin sa Department of Energy para po sa transparency na gusto po nilang gawin. But hindi po ito, pero dito po kasi sa memorandum na ito, no, sa circular po ng DOE, humihingi sila na mas detalyado. Opo, maliban po sa pati po freight cost, insurance nito, actually nga po pati nga itong port charges, handling cost, marketing cost, lahat po dito sinasabi na Kayo ba'y, kung ito ba'y ginagawa na po ninyo o tutugon pa lang kayo dito po sa sinasabi ng DOE ngayon? Ginagawa na po namin yan hanggang doon sa landed cost, meaning the shipping cost, the taxes, and the port charges, lahat po yan ay submitted na po yon. Ang hindi lang ho namin ma-submit sa ngayon, dahil iba-iba po kasi ang sistema ng bawat isang kumpanya, is yung marketing cost. Dahil kagaya po namin, we have 3 channels of distribution from the terminal going to the refilling plant, from refilling plant going to the dealer, and from the dealer going to the retailer. So tatlo po yung distribution channel namin. May kanya-kanya po kasing margin na gustong ipatupad ang mga nasa retail at saka sa dealer. Hindi na po namin kayang sakupin dahil hindi po naman namin po pwedeng pakialaman. Yun pong pamamaraan ng pagmamarket ng mga nasa retail outlet. Pero obligado kayo ngayon na maglabas ng inyong profit margin. Opo, yung sa landed cost po namin, makikita po doon yung amin pong profit margin at saka yun pong landed cost namin. Nandun po yun sa aming submission. So sa bawat tangke ng LPG, magkano po ang profit ninyo? So sa ngayon po, ang lumalabas po ay around 5 to 7%. It depends on the season. Yung pong sa landed cost ng isang terminal. Pagdating naman po doon sa per cylinder, yun po ay nagkakaroon ng varies every distribution. Yun po yung medyo mahirap na ipaliwanag on air ngayon. Pero yun pong percentage na lang
po pwede po namin sabihin na ang net percentage po niyan is around 5% ang nagiging profit. Sometimes 3, sometimes 5. That's a net. Pero yun pong pagdating po doon sa gross, it varies po dahil marami rin po kaming expenses when it comes to the requalification and repair of the cylinders. So medyo mabusisi po ang pagsasubmit ng computation po na yan. 7% per kilogram? Per kilogram po, yun po ay sa gross ng terminal. Sa terminal level, that is a gross. Pagdating naman po doon sa binabanggit kong 3 to 5% na net, that is on the retail side. Kayo ba mismo importer kayo nito? Ikaw, ano po ang inyong kumpanya sa market? Sa market po, ang SPI po ang aming brand when it comes to importation at Regasco po naman ang pangalan ng company when it comes to retail. So yun ho bang 7% margin ninyo ng inyong profit margin ninyo reported yan sa DOE? How often do you comply with this circular kumbaga? Opo, ang nakalagay po doon is periodic. So normally we're doing it yearly. Ang requirement ng Department of Energy for the renewal of our license to operate, kailangan namin mag-submit po nitong compliance ng periodic submission ng aming report. Pero because of this crisis sa ngayon, ni-require po nila kami na every shipment ngayon or every month magsasubmit po kami. Okay, sige. Again, for the retail, sa Regasco po, 3% ka ninyo ang minimum na net take ninyo per kilogram? Opo, yan po yung nagiging net po namin sa aming pong retail. Okay, sige po. Salamat po, Sir Arnel, sa inyo pong panahon at paliwanag po sa aming programa. Opo, salamat po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.